naalala nyo itong si Ivana Alawi, binira po nitong isang kongresistang bulok na si Eli San Fernando, di ba? About daw sa mga sugal-sugal na yan. Oo. Kunyari, itong si Eli San Fernando ay galit na galit sa sugal. Oh. Alam ko, ang sugal, hindi naman po talaga maganda, di ba? Totoo po yan. Pero kung talagang galit ka sa sugal, bakit hindi mo targetin na yung pinakamalaking ano dyan, yung Pagcor? No, yung mga online casino dito sa Pilipinas, yung mga yan. O bakit di mo nabirahin yan? O bakit di mo ipatigil, gumawa ka ng batas para mapatigil ang sugal sa Pilipinas, para zero na po ang sugal sa Pilipinas? Eh bakit ang tinitira mo lang yung mga influencers, mga vloggers, kahit pa mawala yung mga vloggers na yan, no, hindi naman po matitigil yung sugal. Mas maganda, puno na yung putulin mo. Di ba? Bakit ngayon, parang ikaw ay namimili, di ba? Oh, ang kinakaya-kaya mo lang, yung mga influencers. Oh, nakakahiya ka, kupal ka. Kupal ka naman talaga. Oh, di ba? Totoong kupal ka. Naniniwala ako dyan. Oh, eto na. At eto na nga mga pre, no? Nagsalita po itong si Sian Gaza, no? Meron po siyang video, no? Atin pong panoorin ang video ito at magbigay tayo ng opinion reaction dito. Hi. Good evening. Sian Gaza here. Okay, straight to the point. Kung, according to you, ayaw mo sa sugal, ayaw mo sa mga online casino dahil nililinta nito at pinipeste yung mga pinaghirapang pera ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. With that, Totoo naman. Naniniwala ako dyan. Yung kakasahod mo lang, magsusugal ka na, online sugal ka na, madaling mag-access po sa online sugal. Totoo po yan. Which is, palakpakan natin si PBBM kasi nilinis niya yung Pogo. Pero kahit malinis na po, hindi pa po perfect yung lahat. May mga sugal pa rin po online ngayon. 'Di ba? Ngayon itong Eli San Fernando na to na bobo, galit daw sa sugal. At ang kanyang binabanatan, itong mga influencers. Ano lang ba ang mga influencers? Maliit lang. Dapat yung inuunan nyo, yung puno. Hindi yung mga kilalang influencers na nagpo-promote ng sugal. Diba? Na kunyari, babanatan ninyo para yung mga tao na ayaw sa sugal, sumuporta sa inyo, ganon. So ano to, gamitan lang. Kahit papagpalagay po natin yung mga influencers mawala na hindi na sila makapag-promote ng sugal. Sa tingin nyo, mawawala yung sugal? Hindi. Kapag hindi inuna yung puno, puno po muna. Kasi pag naputol yung puno, wala nang influencers. Hindi na makakapag-promote yan. Pero yung ginagawa nitong Eli San Fernando na to, gamitan lang talaga. Kunyari, concern sa mga manggagawa, kunyari, concern sa mga nalululong sa sugal. Pero wala, ginagamit lang po kayo, maniwala kayo sa akin. Oh, eto, may explanation po si Sian Gaza dyan. sumasang-ayon po ako sa'yo. Para sa akin, yung pananaw na yan at paniniwala na yan, tama. Ito lang po yung tanong ko na hindi ko maunawaan. Kung yan talaga yung pinaniniwalaan mo at gusto mong mangyari na maprotektahan yung mga manggagawang Pilipino na masunog lang yung mga pinaghirapan nilang pera sa sugal, bilang isang congressman, someone in the position of power in the legislative body of the Philippines, bakit hindi mo po pinapanukala sa Kongreso or nilalabi sa mga kapwa Okay, shoutout muna from Japan. Ayan, shoutout po sa iyo. Hindi ko po mabasa pangalan mo mo kongresista na magpasa ng batas na gawing illegal lahat ng online casino sa buong bansa. Yun. Tama si Sian Gaza dito. Kung galit ka sa sugal, kung concern ka sa mga manggagawa, mga Pilipino na lulong sa sugal, bakit hindi ka gumawa ng batas na para malinis na yung sugal sa bansa? Gawing illegal lahat ng legal ngayon na sugal. Lahat. Gawin mong illegal. Para matigil na ito. Diba? Pwede mong gawin yun eh. Pero bakit hindi mo ginagawa?
Bakit vloggers ang pinag-iinitan mo? Hindi sa kinukonsinti ko yung mga vloggers na nagpo-promote po ng sugal, masama po talaga yon. Pero hindi natin sila kontrolado. Pwede tayo magsalita, magbigay ng opinyon, pero respect pa rin sa kanila kasi karapatan nila yun eh. Wala naman pong batas na nagsasabing illegal yang mag-promote ng sugal. Pwede kang kasuhan. Wala. 'Di ba? So, opinyon lang tayo. Oh. Instead na gumawa ka ng batas para sa lahat, para sa ikakabuti ng lahat, para hindi malulong yung mga Pilipino sa sugal. Bakit si Ivana Alawi yung pinag-iinitan mo? Dahil ba kilala, may pangalan, at magagamit mo siya sa iyong pamumulitika? Ayan ba? Halatang halata ka masyado, Eli San Fernando. Gusto kong ilagay dito yung mukha ni Eli San Fernando, baka hindi nyo kilala eh. Yung kupal na to. Itong kupal na to. Itong kupal na to, baka hindi nyo kasi kilala. Kaya ilalagay ko na yung mukha ng kupal na to, ha? Ilalagay ko yung mukha ng kupal na to. Kupal to eh. Niwala kayo sa akin. Ginagago lang kayo nito. Ilalagay ko yung mukha nito. Wait lang. Let's check up Padilla. Bakit ikaw lumabas? Ito. Ayan. Yan yung binibira ni ano dito Sian Gaza. Oo. Pero alam nyo mga pre, nagsalita po si Sian Gaza kasi itong taong ito, binira po si Ivana Alawi. Oo. 'Di ba? Ginamit niya si Ivana Alawi mga pre. Kunyari galit siya sa sugal, ganyan. Pero wala, ginamit niya lang si Ivana Alawi kasi may pangalan. Halimbawa, isa akong kongresista. Eto na. Kunyari galit ako sa sugal. Gagamitin ko ngayon yung mga manggagawa. Oo. Babanatan ko si Ivana Alawi kasi nag-promote ng sugal yan. Para lahat ng mga manggagawa o mga matatanda na ayaw sa sugal, kampihan ako. Para pagdating ng 2028, putang ina. Nakapagtanim na ako. Nauto ko na sila at iboboto ako. Galing ng plano. Galing talaga. Pero yung, kunyari concern ako sa sugal, hindi totoo yun. Kasi kung talagang concern ako, gagawa ako ng batas eh. Para isulong yung batas na to na magawin ng illegal lahat ng sugal sa Pilipinas. Pero hindi ko gagawin yun kasi marami akong makakabanggang dyan. Malalaking tao. Baka pag initan ako pang mayari. So, gagamitin ko na lang yung mga mahihirap, manggagawa, para bulahin sila, utuin sila. Tapos bibirahin ko itong mga influencers para kunyari concern ako sa Pilipinas. Concern ako sa mga lulong sa sugal. Galing! Galing mo. Tuloy. Instead, alright, ang pinag-iinitan mo at pinupuntirya mo ay yung mga influencers na nagpo-promote directly and indirectly ng online casino, just like Ivana Alawi. Bakit hindi mo punterihin yung taas? Teka lang ako hindi ko alam kung ano yung pinopromote ni Ivana Alawi, no? Kung legal po ba yon or illegal. Pero sa tingin ko hindi po magpo-promote si Ivana Alawi ng illegal. No? Oy, Brenda Barton, salamat sa pag-like Yung may hindi pa nag-like dyan, alam nyo na Alam ko, Ivana Alawi, may pangalan po yan. Imposibleng mag-promote yan ng illegal. Ngayon, kung legal, legal naman po yung pinopromote ni Ivana, bakit siya ginagamit nitong Eli na to? Illegal naman eh. Di ba? Legal naman po. So, halatang halata po, no, na maagang ano to, pagpapabango ng sariling pangalan. Maagang pagpapabango ng sariling pangalan, gagamitin yung ibang tao, sisiraan yung ibang tao para bumango yung pangalan nitong kumag na to. Kumag to eh. Maniwala po kayo sa akin, kumag yan. Kasi, first and foremost, wala namang mga influencers kagaya ni Ivana na magpo-promote ng sugal or ng online casino kung unang-una sa lahat, illegal ito. Tama nga. So, legal nga.
'di ba? So legal nga. Tama nga yung hinala ko. Imposible na ang isang Ivana Alawi, no, gagamitin yung kanyang Facebook, yung kanyang platforms, yung Facebook, oo, para mag-promote ng illegal. Eh, hindi lugi si Ivana doon, masisira yung pangalan niya, di ba? Pero ito na nga, legal nga, yung promotion niya, yung pinopromote niya, di ba? Legal. Pag sinabing legal po, ano po ibig sabihin nun? Etong online gambling na to, legal. Ibig sabihin, yung gobyerno kumikita din po sa sugal na ito. May share yung gobyerno. Kasi registered siya eh. Legal. So, ibig sabihin, pinapayagan yun ng gobyerno. Katulad ng mga loto, mga example lang, yung loto, ganun. Oh, ina-allowed yun ng gobyerno. Kasi yung gobyerno po, kumikita din dyan. So, yun po yung ibig ko sabihin dyan. Di ba? So, bakit kina-question pa rin ng putong lupang ito? Oy, Mig Salazar. Ayan, matutulog na si Mig Salazar. Good night po sa iyo, ha? Salamat po sa pagbisita sa ating live ngayon. Why? Kasi natatakot ka na may mabangga ka na sobrang lalaking tao behind this industry. Kaya ang kinakaya-kaya mo lang ay yung mga influencers. Oh. Kagaya ni... Wala, duwag ka pala eh. Duwag ka pala, Ellie. Kinakaya-kaya mo lang si Ivana Alawi. Diba? Duwag ka pala. Isa kang bunjing na duwag. Ivana? Kumbaga, it's too big for you? Ganun po ba? Kasi ganun yung basa ko. Ang dating sa akin, alright, etchos mo lang to, for the show lang. Naniniwala ako dyan. For the show lang talaga yan. Laro-laro lang. Para kunyari meron siyang ginagawa. Kailangan niya kasi mag-ipon ngayon. Magpasikat ngayon. No? Mag-ipon ng magandang nagawa ko, no? Pero kung titingnan mo maigi, panggagamit lang talaga. Walang kwenta, walang mangyayari. 'Di ba? Kailangan ko mag-ipon ngayon ng atensyon. Na kunyari may nagawa akong maganda sa Pilipinas. Na kunyari inaasikaso ko tong online sugal na to. Pero ang totoo, nagpapabango lang talaga ng pangalan. Ang ending po nitong investigasyon niya na to, walang mangyayari. Hearing lang po, walang mangyayari. Kunyari, pag mumultahin yung sugal na yon, yung may-ari ng, yung company na yon, pag mumultahin ng 1 milyon, para kunyari may nagawa, tang inang yan. Milyon, ang liit. Diba? Ang liit ng milyon, pinagmulta. 1 million pesos. So, kapag nagmulta ba yun ng 1 million pesos, masusolusyonan na ba yung problema sa sugal sa Pilipinas? Pagpalagay natin 1 million pesos, pinagmulta mo ito, nagbayad sila. So ano, yung mga Pilipino titigil na ba sa pagsusugal? Hindi. Tuloy-tuloy pa rin. Tanga ka talaga, Elisan Fernando. Gumawa ka ng batas para gawing illegal ang lahat ng sugal sa Pilipinas kung talagang concerned ka. Yung mamang gagawa, ginagamit mo rin. Ang sabi mo noon, pangako nitong kupal na to, anong sabi? Gawin natin pantay-pantay ang sahod ng mamang gagawa. Nung naging kongresista na po siya, gawin daw pantay-pantay ang sahod ng mga manggagawa sa mga probinsya, sa cities, dapat pantay-pantay daw po. Nung naging kongresista po siya, may nangyari ba? Sa pangako? Wala. Dahil ginamit lang din po niya yung mga manggagawa, pinaasa niya. 'Di ba? May nangyari po ba? Naging pantay-pantay ba yung sahod? Wala po. 'Di ba? Iba-iba pa rin. Forever Beth de Jesus. Michael Cervera, shoutout po ha. Tuloy natin. Kasi wala ka naman ginagawang tamang aksyon para maprotektahan yung mga magagawang Pilipino sa sugal. You know? Ginagamit mo lang yung camera at ginagamit mo yung kasikatan ng isang 53 million followers. Alright? On social media, #1 most followed Filipino on social media.
na pag nakiraid ka, alright, sa kasikatan niya, Pakinggan niyo yung analysis ni analysis po ni Sian Gasa. Tama po ito, tama. Oh. kasikatan ng isang 53 million followers, alright, on social media, number one, most followed Filipino on social media, na pag nakiraid ka, alright, sa kasikatan niya, yung milyong-milyong Pilipino, okay, na ayaw sa sugal or ayaw sa online casino, bibilib sa'yo, mahahatak mo. Ay, wow, binabangga niya si Ibana. You know, grabe tong congressman na to. Tama po si Sian Gasa. Pero yung mahahatak niya, yung mga hindi po nag-iisip. Pero katulad po natin na nag-iisip, ako ayaw ko naman talaga sa sugal. Ako hindi po ako nagsusugal. Hindi po ako nagsusugal. Okay? Pwede na lang kung boxing siguro ni Manny Pacquiao, pwede yun. Pero yung mga online sugal na yan, hindi po ako nagsusugal. Ngayon, mapapabili ba ako nito kapag ginawa niya? Hindi. Kasi alam ko, ginagamit lang din ako eh. Diba? Parang kunyari, bumili ba ako sa kanya? Kailangan niya kasing makuha yung loob natin, bilib natin. Kasi pag nakuha, bumilib na tayo sa kanya. In 2028, pag tumakbo yan, tayo yung susuporta sa kanya. Yun yung gusto niya. Kinang-ina mo. Di ako susuporta sa'yo. Suportahan ko na lang yung Kalabaw maging mayor. Wag lang ikaw. Diba? So, tama po yung analysis dito ni Sian Gasa. Ito, papakinggan niyo pa. So, para sa akin, kung for the show lang siya. Kasi, meron kang bigger plans sa 2028. Kumbaga, pabango, pabida. Kaya nga, sobrang kang active sa social media, Kong eh. Di ba? Sabi mo, hindi naka-monetize yung social media mo or yung Facebook mo since 2024. Yun nga yung punto eh. Ako, I'm here, nag-iingay ako. Hindi naka-monetize. Malamang, bawal po kasi i-monetize yan. Tingnan mo yung House of the Representatives. Hindi naman talaga naka-monetize yung kanilang YouTube. 'Di ba? Yung ibang kongresista, yung ibang senador, bawal pong i-monetize yung kanilang mga social media accounts kasi public servant po sila. Bawal. Tapos ngayon sasabihin mo hindi naka-monetize. Tanga talaga. Tanga. Malamang public servant ka. Kung ordinaryong engkanto ka lang, pwede. Diba? Kongresista ka eh. Ay, nako. For the money. No? For the money, para sa pera. Eh, ikaw, Kong, bakit mo binibuild yung sarili mo, yung brand mo? Grabe pa yung cover photo mo. Dinamay mo pa. Kamanggagawa. Party list representative. Pak! Tapos yung... Kamanggagawa, party list representatives. Target niya mga manggagawa na maging pantay-pantay kuno ang sahod sa buong Pilipinas. Nasa probinsya ka man o nasa cities ka man, dapat pantay-pantay daw ang sahod. Yun yung pangako niya noong hindi pa siya kongresista. Pero nung naging kongresista na ang taong ito, natupad po ba? Wala. Pako. Inutulang po kayo. Ginamit lang yung mga manggagawa. 'Di ba? Kasi yung mga manggagawa, sabik na sabik po yan na ang sahod sa Metro Manila, maging sahod din nila sa probinsya, maging pantay yung sahod. Siyempre, tangina, bibilib ka. Ang daming ang bumilib. O nung naging kongresista, anong nangyari? Ang ginawa niyang trabaho, manira ng gusto niyang siraan. Para maiangat niya yung kanyang dugyot na sarili. Nako. Page, hindi sa party list nakapangalan, sa'yo mismo. Bakit sa'yo? Kasi ang binibuild mo, Kong, yung brand mo, yung name mo. Wala ka talagang pagmamahal para dun sa party list.
na nire-represent mo. Tama. Kapag sinabing ka manggagawa, dapat para sa mga manggagawa yan. So, ikaw to, Eli San Fernando, ito dapat yung binibuild mo. Kamanggagawa party list na dapat tinututukan ni Eli San Fernando, pero hindi. Pangalan mo yung binibuild mo, habang itong kamanggagawa party list, hindi mo na siya pinapansin kasi kongresista ka na eh. Yung kamanggagawa party list, unti-unting lumulubog. Ikaw, unti-unting umaangat. So, kumusta ang kamanggagawa party list? Ang binibuild mo, sarili mo. Asa na yung pangako mo? Na hindi mo iiwan yung mga manggagawa. Nasaan na? Nasaan na ang iyong pangako? Nana, tako na. Kasi one way or another, by 2028, or 2031, or 2034, iiwan mo rin naman yan eh. Tama. Yes. Kaya kung iiwan niya yan, mag-like muna kayo dyan ha. Kalimbangin niyo yung itlog ni Eli San Fernando. Tama? So, ang binibuild mo yung sarili mo. You are your own product. Your personal brand. Kumbaga, lahat ng mga ginagawa mo para sa mga manggagawa, pinopost mo sa social media. Bida eh. Bida ang saya! Bida ka, Eli San Fernando! Bida! Oh, bida ka. Lahat ng ginagawa niya daw ay para sa mga manggagawa. Oh, pinopost niya sa Facebook, TikTok. Diba? Lahat yan ginagawa ni Eli San Fernando. Pero ang hindi ninyong alam, ang sarili niya pala ang unti-unti niyang iniaangat. Ang akala nyo, ang kamanggagawa, mga manggagawa ang bida, pero hindi pala. Siya palang nagbida-bida, siya palang, sarili ba, binubuhat, siya na yung bida. Aurora Mercado, shoutout po ha, kay Mylene Mendoza. Tuloy. Pero, sinong naka-front? Yung party list ba? Hindi. Yung pangalan mo. Kasi, politician ka. You're not there for the money, for the monetization, kagaya na sinabi mo. Pero you are there para mabidang mo yung sarili mo, mabenta mo yung sarili mo sa publiko kasi gusto mo na iboto ka namin sa 2028 at 2031 and so on and so forth. Meron kang political ambitions eh. Tama. Di ba? Kung kaya nga hindi mo mapanukala yung batas against sa sugal na sinasabi mo na ayaw mo. Kasi pinoprotektahan mo. Tax. Ang mga pinaghirapang pera ng mga manggagawang Pilipino. Nax! Sana all! Concerned sa mga pera ng mga manggagawa. Sana all. Kaya tayo po'y mamulat na sa katotohanan, maraming mga politikong manggagamit na kukuhanin po yung loob ninyo para sila yung, alam mo yun, makuha nila yung gusto nila. Manggagamit. Isa lang po yung nakikita ko ngayon na hindi manggagamit. Sino po? Si Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan nyo naman. Kitang-kita naman. Para sa bansa yung ginagawa niya, para sa bayan. Pababa na yan ha. Pagbaba ni PBBM, wala na. Pero tingnan nyo. Para sa mga Pilipino, yung kanyang ginagawa. Hindi po pansariling interes. Matanda na si PBBM para isipin pa niya yung pansarili niya. Maiksi lang po yung buhay ng tao, tandaan po natin yan. Kaya yung mag-ambisyon ka pa na unahin mo yung sarili mo, na kay PBBM na lahat. Pera, ari-arian, nasa kanya na yan. Mayaman sila eh. Tapos mag-ambisyon ka pa ng ganun. Tangina, kahit siguro ako, hindi na. Mag-e-enjoy na lang ako para makatulong sa mga Pilipino. Yun na lang siguro yung sa akin. Yeah? Pero ito, iba, pansarili talaga, bunjing na bunjing. Pero hindi ka makapagpasa ng batas or panukala ng batas sa Kongreso kasi lalaking... Oy, maganda to ha. Palitan na natin yung pangalan.
O ba't binura? Ay, ito to. Palitan na natin yung pangalan. Hindi na po kamanggagawa. O, yung nakapin dyan, basahin nyo. Kamanggagamit. Kasi hindi na po nagagamit. Hindi naman nila pinufront talaga yung kamanggagawa party list. So, ang pangalan natin dito ngayon kay Eli San Fernando, kamanggagamit na. Tama si Lupin, the fourth. Kamanggagamit, Eli San Fernando. Pabor ako dyan. Tao nun. Delix ka dun. Pag binangga mo yung industriya na yun, tama? So, magpapapogi ka lang. Babanatan mo lang si Ivana. Para ngayon, yung mga tao na ayaw sa online casino at sa gambling, mahatak mo, maging followers mo, maging fans club mo, para madagdagan yung boto mo next elections. Correct? Correct? Basado na kita ko. I understand. Alam mo, nire-respeto ko yung hustle mo. Kanya-kanyang karakas lang yan eh. Parang ako, focus ko, chismis, buhay ng iba. Kasi gusto kong kumita ng pera. Ikaw, anong focus mo? Magpanggap. Na public servant sa Pilipinas na naglalaban or ipinaglalaban ang mga kapakanan ng manggagawang Pilipino. Tama? Ganun yung karakas mo eh. But at the end of the day, it's all about personal benefit. Ay, shoutout mo yun na kay Mig Salazar. Ayan ha. Magandang gabi po ha. Sa mga taga Zamboanga City dyan. Magandang gabi po sa inyo. For your own good, for your own ambitions. Kagaya na lagi ko sinasabi ko, the most lucrative business in the Philippines is not gambling, Politics. Politics. At yun yung negosyo mo. Ngayon, naintindihan nyo na yung negosyo nitong Eli San Fernando na to. Kamanggagamit. Tama yun. Pabor ako dyan. Kaya kayo, magpapagamit ba mga kamanggagamit? Alam nyo na yung gagawin nyo ha. Huwag po suportahan ito sa mga susunod na eleksyon. Diba? Huwag. Kasi, ngayon pa nga lang po, yung kanyang pangako about sa mga manggagawa na mga, alam mo yun, yung pantay-pantay na sahod sa probinsya man o sa cities, hindi po natupad. Diba? Yung kanyang, ngayon, pinag-iinitan ngayon mga influencers kasi nagpo-promote daw ng sugal. Sige, pagpalagay natin ang mga influencers, ma-take down mo yung kanilang mga account. Di na makapag-promote ng sugal lahat. Di wala na. Sa tingin mo ba wala nang magsusugal? Hanggat meron pang legal na sugal sa Pilipinas. Meron pa rin, ang dami. Yung puno kasi yung dapat putulin, hindi yung mga sanga-sanga lang. Gayahin mo yung Pangulo nang pinuputol, puno. Nung naputol yung puno, humina yung mga sanga, dahon, natuyo. Di ba? So, alam na natin to, manggagamit to, itong taong ito. So, ang susuporta po dito, naku, bahala kayo. Kamang uto-uto na. Uto-uto na lang yung susuporta dyan. O kaya kayo, ano po yung inyong opinion, reaction dito sa ating video na to, and comment down below mga pre, para naman mabasa po natin yung inyong mga reaction at opinion po dyan sa video ito. Ayan, bago po tayo mag-move sa next topic natin mga pre huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman mag-updated po kayo sa mga uploads natin dyan. At may TikTok tayo, may Facebook, kompleto po yan mga pre, kalembagin nyo na lang yung ating mga social media accounts dyan.